Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4651. Habang nagsasalita si Prinsipe Otton ay ngumisi kinaladkad si Daryl sa gilid ng rebulto. Kinulikot ang mga kamay at paa, at pinamukha kay Daryl na natutulog siya habang nakaakbay ang estatwa. Haha, ngumiti si Wiz Immortal. Napaka-thoughtful talaga ng kamahalan. Nagmamalaking sabi ni Prinsipe Otton nang marinig ang papuri kung alam ni nanay na pumasok ang matandang ito sa Illusionary Treasure Chamber at nakatulog habang nakayakap ang estatwa ni Empress Nuwa, paano niya ito mapapaalis ng madali. Tumawa si Wiz Immortal at sinabing, hindi matatawaran ang kalapastanganan laban kay Empress Nuwa. Nagulat at nagalit si Daryl nang marinig ang usapan nila. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan na niya ang kanilang plano. Napaka-despicable para sa kanila na maghayganti kay Daryl sa ganitong paraan. Gayunpaman, kailangang sabihin na ang pamamaraang ito ay talagang napakalupit. Hindi agad nagising si Daryl. Sa halip, bumulong siya at tumalikod. Sa totoo lang, gusto talaga ni Daryl na umupo ng sabay, pero nakontrol niya ang sarili niya at sa huli ay nagpasya siyang takutin sila. Parehong nagulat sina Prince Otton at Wiz Immortal sa kanyang biglaang pagliko. Ang susunod na segundo, tinignan agad ni Prince Otton si Daryl para siguraduhing tulog pa ito. Nagmura siya, "Damn it, tinakot ako ng matandang bastard na ito." Binatukan niya si Daryl habang nagsasalita. Pinigilan ni Daryl na gumawa ng kahit anong ingay at nagpatuloy sa pagpapanggap na tulog. Matapos siyang sipin, si Prinsipe Otton ay hindi na kalmado gaya ng dati. Sinabi niya sa Wiz Immortal, "Master, bago siya magising, bilasan natin at iulat ang sitwasyon kay Empress." Huminga ng malalim, nag-isip sandali si Wiz Immortal. "Iyong kamahalan, mauna na po kayo." "Bakit?" naguguluhang tanong ni Prinsipe Otton. Tinuro ni Wiz Immortal si Daryl. Kung tutuusin, isa siyang immortal. Bagamat ngayon lang siya nakainom ng marami, natatakot ako na baka magising siya kaagad. Kapag aalis kami at nagising siya, mawawala ng saysay ang plano namin. Kanina lang, kahit si Wiz Immortal ay hindi na rin mapakali nang biglang tumalikod si Daryl. Kumunat ang noo ni Prince Otton. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Matapos mag-isip ng ilang sandali, ngumiti si Wiz Immortal at sinabing, "Napakasimple nito. Kamahalan, dapat kang pumunta muna at iulat ang sitwasyon sa iyong kamahalan. Bago mo dalhin ang mga tao dito, magbubuga ako ng isang pagsabog ng banal na kapangyarihan sa kanyang katawan upang pigilan siyang magising at makatakas." Habang nagsasalita siya, seryoso ang ekspresyon ng mukha niya, pero may kaunting panlalamig sa mga mata niya. Si Wiz Immortal ay may sariling plano. Hindi man masama ang plano ni Prinsipe Otton, mahirap alisin ang puot sa kanyang puso. Binalak niyang patayin ng tuluyan ang Barely Immortal ngayong gabi. Gayunpaman, hindi sinabi ni Wiz Immortal kay Prince Otton ang tungkol sa kanyang plano. Nagdesisyon si Wiz Immortal na hayaan munang umalis si Prince Otton. Pagkatapos niyang umalis, papatayin niya ang Barely Immortal. Pagkatapos nito, sasabihin nila na ang Barely Immortal ay nagpakamatay dahil sa takot na maparusahan. "Well, Master, mabilis lang ako." Nang marinig ito, tumanggaw si Prinsipe Otton. Sa oras na ito, hindi alam ni Prince Otton kung ano ang iniisip ni Wiz Immortal tungkol sa pagpatay sa Barely Immortal. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumalikod siya at naglakad palabas ng Illusionary Treasure Chamber. Barely Immortal. Pagkaalis ni Prince Otton, biglang naging matalim ang tingin ni Wiz Immortal. Itinuon niya ang mga mata kay Daryl at bumulong sa sarili, "Huwag mo akong sisihin. Nararapat sa iyo iyan." Sa pag-iisip na mapipilitan siyang tawagin siyang master sa araw at tinutukso niya sa piging sa gabi. Hindi napigilan ni Wiz Immortal na makaramdam ng galit sa kanyang puso. Sa sandaling natapos niya ang kanyang huling salita, bigla niyang itinaas ang kanyang kanang kamay at inipon ang kanyang banal na kapangyarihan dito. Pagkatapos, hinampos niya ng malakas ang tuktok ng ulo ni Daryl. Sa pag-atake ng palad na ito, halos ginamit ng Wiz Immortal ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan. Saan man siya dumaan, ang hangin sa buong Illusionary Treasure Chamber ay na-distort, na nakakamangha pagmasdan.
Nagulat at nagalit si Daryl nang maramdaman ang pag-atake ni Whis Immortal. Masyadong malupit si Whis Immortal. Tinanong ko lang siya na tawagin akong master at gusto niya akong patayin para tikom ang bibig ko. Kasabay nito, nakita niyang malapit nang tumama ang palad ni Whis Immortal sa kanyang ulo, nang walang pag-aalinlangan, direktang pinakawalan ni Daryl ang kanyang banal na kapangyarihan. Tumalon siya at itinaas ang palad para lumaban. Sabay ngisi ni Daryl, "Whis Immortal, gaano kalaki ang galit mo para gusto mo akong patayin?" Nagulat si Whis Immortal nang makitang tumayo si Daryl at lumaban. Ikaw, hindi ka lasing." Kabanata 4652. Naramdaman ang galit ni Whis Immortal, ngumiti si Daryl sa maluwag na paraan. "Sa totoo lang, noong nag-propose si Prince Otton ng toast sa akin sa banquet, alam kong may iba kang intensyon. Gaya ng inaasahan, gusto mo akong lasingin at iwan ako sa illusionary treasure chamber para i-frame ako." Malamig ang mga mata ni Daryl nang magsalita ito. Pagpapatuloy niya, "Pero sayang naman at simula pa lang ay nakabantay na ako. Kung hindi, nahulog na ako sa mga pakulo mo." Nagbago ang mukha ni Whis Immortal nang marinig ang mga salitang ito. "Ang galing mong tao, barely immortal. Hindi ko akalain na magiging napakatalino mo." "Haha," humalaklak si Daryl. "Pareho tayo. Kung hindi ako nag-iingat, pinatay mo na ako ngayon." Sa sumunod na segundo, nagsalubong ang mga palad ng magkabilang gilid, na nagbunga ng malakas na dagandong. Nang inig ang katawan ni Whis Immortal at napilitan siyang umatras ng mahigit 10 hakbang. Ang kanyang mukha ay maputla at napakahina. Malinaw niyang naramdaman na ang lahat ng kapangyarihan ng diwatang kaluluwa sa kanyang katawan ay nasa kaguluhan. Napailing din ang figure ni Daryl. Pakiramdam niya ay umaakyat na ang dugo sa kanyang katawan, ngunit lumalaban pa rin ito. Kitang-kita na ang atake ni Daryl ang may kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang siya nabuhay muli sa tulong ng Red Lotus Fayette, ngunit sumanib din sa banal na kapangyarihan ni Empress Nua. Sa kasong ito, syempre, si Whis Immortal ay hindi katugma para sa kanya. Sa oras na ito, ang Whis Immortal ay nagpakatatag at tumingin kay Daryl sa gulat at galit. "Kahit na alam mo ang totoo, ano?" Iniulat na ni Prinsipe Otton ang sitwasyon kay Empress Heidi, at malapit na nilang dalhin dito ang mga tropa nila. "Sa oras na iyon, magpapatuto din ako na nilapatan mo si Empress Nua." Sa oras na iyon, wala nang makikinig sa iyong mapotla na mga salita ng isang paliwanag. Nang magsalita siya tungkol dito, ang mukha ni Whis Immortal ay namutla ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap sa pananabik ng paghihiganti. Tinapik ni Daryl ang noo niya sabay ngiti. "Pinaalala mo sa akin." Habang nagsasalita siya, hakbang-hakbang na naglakad si Daryl papunta sa Whis Immortal. "Ikaw." Napagtanto na may mali, nagtanong si Whis Immortal sa takot, "Ano ang gusto mong gawin?" "Huwag kang mag-alala. Gusto mo akong patayin, pero hindi ko gusto ang buhay mo, pero napaka-perpekto ng plano mo ngayong gabi, sayang naman na tapusin ng ganito. So, narito ang lasa ng sarili mong gamot." Habang nagsasalita siya, isinaaktibo niya ang kanyang banal na kapangyarihan at tumama gamit ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Whis Immortal na kasing bilis ng kidlat. Napakabilis ng pag-atake ni Daryl, at ngayon lang nasugatan si Whis Immortal kaya wala siyang oras para umiwas. Sa mahinang tunog, ang Whis Immortal ay nawala ng malay at nahimatay. Walang pag-aalinlangan, kinaladkad ni Daryl ang estatwa sa harapan, at saka ipinatong ang mga kamay at paa ni Whis Immortal, na parabang natutulog ito habang nakaakbay ang estatwa. Nagdesisyon si Daryl na gawin sa iba ang ginawa nila sa kanya. Hindi ba nila gustong kasuhan si Daryl ng blasphemy laban kay Empress Nua? Katulad ng binalak niyang gawin, gusto ni Daryl na maging scapegoat si Whis Immortal. Whis Immortal. Nang tingnan ni Daryl ang walang malay na si Whis Immortal, malamig niyang sinabi, "Huwag mo akong sisihin. Ito ang tinatawag na karma. Ngayon, ang iyong buhay ay nakasalalay sa iyong sariling kapalaran." Pagkasabi ng huling salita, nagmamadaling umalis si Daryl sa illusionary treasure chamber. Sa sandaling ito, sa kabilang panig, sumugod si Prinsipe Otton sa Jade Fairyland. Pagdating niya sa kanyang silid, nakita niyang nakaupo ang kanyang ina na tahimik na nagbabasa ng libro. "Otton." Sumilay ang ngiti sa kanyang mukha nang makita si Otton. "Ang dami mong nainom sa handaan ngayong gabi.
Bakit hindi ka matulog? Bakit ka nandito? Huminga ng malalim si Otton at nag-aalanggan na sinabi, Inay, may na-encounter lang ako at hindi ko alam kung paano ako magdedesisyon. Pumunta ako dito para humingi ng tulong sa iyo. Anong problema? Ibinaba ni Empress Heidi ang libro at nakangiting tanong. Napaisip sandali si Prince Otton. Dumaan ang isa sa mga subordinate ko sa Illusionary Treasure Chamber at nakakita ng isang figure na pumasok. Ini-report niya agad sa akin ang sitwasyon. Ang Illusionary Treasure Chamber ay isa na ngayong ipinagbabawal na lugar, at ang Jade ni Empress Nuwa ay nakatago dito, kaya hindi ako basta-basta makapasok dito at narito ako para humingi ng pahintulot. Kabanata 4653. Habang nagsasalita, si Prinsipe Otton ay mukhang nag-aalangan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng bisyo. Hindi niya sinabi sa kanya ang pangalan ng Barely Immortal dahil natatakot siyang maghinala si Empress Heidi. Malinaw niyang alam na bagamat kakampi niya ang kanyang ina, mayroon itong sariling mga prinsipyo at malaki sa tama at mali. Kung alam niya na ang kanyang anak ay gumamit ng isang kasuklam-suklam na paraan upang i-frame ang Barely Immortal, tiyak na hindi siya maligaya. Kaya, pinili ni Prinsipe Otton na itago ang katotohanan. Nang marinig ito, nagbago ang magandang mukha ni Empress Heidi. Tumayo siya sa isang iglap at galit na sinabi, sino ang matapang na pumasok sa Illusionary Treasure Chamber? Si Empress Nuwa ay ang nakatatandang kapatid na babae ng Nine Heaven Emperor, at maging si Empress Heidi ay kailangang gumalang sa kanya kapag nakita niya siya. Sa makatuwid, ang Illusionary Treasure Chamber ay higit pa sa isang sagradong lugar para sa kanya. Pero ngayon, may pumasok sa Illusionary Treasure Chamber. Ito ay hindi lamang kalapastanganan laban kay Empress Nuwa, kundi kawalang galang din sa buong rehiyon ng Diyos. Labis na nasasabik si Prinsipe Otton nang makita ang galit sa mukha ng kanyang ina, ngunit nagkunwari siyang walang alam at sumagot, hindi malinaw na nakita ng aking mga nasasakupan kung sino iyon, ngunit sa palagay ko ay dumalo sila sa piging ngayong gabi. Masyado silang uminom at naging sanhi ng malaking problemang ito. Habang nagsasalita ay hindi napigilan ni Otton na bumulong sa kanyang puso. Ikaw ay tiyak na mapapahamak ngayong gabi. Habang iniisip ito ni Empress Heidi, lalo siyang nagalit. Paano makapasok ang isang tao sa Illusionary Treasure Chamber? Sa sumunod na segundo, inutusan niya ang mga kasambahay sa labas ng kanyang silid. Ipatawag ang lahat ng mga banal na opisyal upang magkita sa tarangkahan ng Illusionary Treasure Chamber. Pagkatapos, bumaling siya kay Prince Otton. Otton, maghintay ka sa labas ng pinto. Magpapalit ako ng damit at pupunta ako sa Illusionary Treasure Chamber kasama ka. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na pumasok sa Illusionary Treasure Chamber. Naisip niya, opo inay, sagot ni Otton at tuwang-tuwa na lumabas ng kwarto niya. Sa labas ng chamber, pinigilan ni Otton ang kasambahay. Nga pala, inform mo si Prince Oren. Huwag mong kakalimutan. Paanong wala si Oren sa magandang dula ngayong gabi? Iniisip niya kung ano ang mararamdaman ni Oren kapag nakita niyang pumasok ang kanyang amo sa Illusionary Treasure Chamber at nilapastangan si Empress Nuwa. Oo, kamahalan. Sagot ng maid at mabilis na umalis. Sa kabilang banda, sa Jade Fairyland. Pagkaalis niya sa Illusionary Treasure Chamber, bumalik si Daryl sa kanyang silid. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Oren na nakatayo sa harap ng bintana, mukhang balisa. Malamang, matagal na siyang naghihintay. Sa piging ngayong gabi, hindi normal ang pag-uugali ni na Prince Otton at Wiz Immortal, na nagbigay kay Prince Oren ng masamang pakiramdam at pag-aalala. Kanina pa siya naghihintay sa kwarto niya simula nung bumalik siya. Guru. Sa pagkakataong ito, nang makitang nakabalik na si Daryl, lumiwanag ang mukha ni Prinsipe Oren. Mabilis itong lumapit sa kanya. Master, sa wakas nakabalik ka na. Nang matapos ang party, pinilit ni Otton na makipag-inuman sa iyo. May naramdaman akong mali Master, anong sabi nila sa iyo? Bakit ang aga mo bumalik? Nag-init ang puso ni Daryl nang makitang nag-aalala para sa kanya si Prinsipe Oren. Tapos, nakangiti niyang sabi, tama ka. May puka na nga sila ngayong gabi. Gusto nila akong lasingin at pagkatapos ay dalhin ako sa Illusionary Treasure Chamber, sinusubukan na Sir On at ikwadro ako. Habang nagsasalita siya ay ikinwento ni Daryl sa kanya ang mga nangyari noon.
Matapos malaman ang sitwasyon, nagulat at nagalit si Prinsipe Oren, mabangis niyang sinabi, napaka-insidious at kasuklam-suklam ni Otton at Wiz Immortal. Gumamit sila ng mga ganitong klaseng pandaraya. Tapos, kinakabahan siyang nagtanong, Master, okay ka lang ba? Paano ka nakabalik noon? Siyempre sasabayan ko. At isa pa, knockout ko pa si Wiz Immortal at iniwan ko siya sa Illusionary Treasure Chamber, sabi ni Daryl habang nakangiti. Habang nagsasalita ay dumungaw si Daryl sa bintana. Tinatayang sa mga oras na ito, dinala na siya ni Otton sa Illusionary Treasure Chamber para hulihin ang magnanakaw. Sa tingin ko hindi niya iisipin na hindi ako ang natutulog kasama ang rebulto ni Empress Nua, kundi ang amo niya. Maganda ang mood ni Daryl. Kabanata 4654. Nang marinig ito, unang natigilan si Oren, at pagkatapos ay nagpakita ang kanyang mukha ng walang katapusang paggalang. Master, napakatalino talaga ng galaw na ito. Saka malamang hindi akalain ni Otton na gagamitin sa sarili niya ang bitag na elaborate niyang idinisenyo. Saglit na nagkatinginan ang dalawa at nagtawanan. Gayunpaman, sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Sino ta? Tumigil sa pagngiti si Oren at malungkot na tanong. Nang matapos siyang magsalita, magalang na sinabi ng isang guard, iyong kamahalan, ako ito. Kumunat ang noo ni Oren. Sinabi ko sa iyo na huwag mong istorbohin ang aking master ng ganoon kadali. Gabi na kasi, anong problema, iyong kamahalan? Nakatayo sa labas ng pinto, sumagot ang gwardya nang may paggalang. Nagpadala si Empress Heidi ng isang tao dito ngayon lang para hilingin sa iyong kamahalan na pumunta kaagad sa Illusionary Treasure Chamber at may mahalagang bagay. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Oren at tumingin kay Daryl. Napangiti si Daryl. Mukhang si Otton yun. Gusto ka niyang ipahiya ngayong gabi. Pupunta ba tayo o hindi? Tanong ni Prince Oren. Sige lang. May ngiti sa labi, walang pagdadalawang isip na sabi ni Daryl, napakagandang play nito. Siyempre, kailangan kong pumunta. Tsaka, kailangan kong sumama sa'yo. Tumango si Prince Oren at sinabi sa mga bantay sa labas, kita ko nga. Pwede ka nang umalis. 0 kamahalan. Sagot ng guard at nagmamadaling umalis. Pagkaalis ng mga gwardya, nagpalit ng damit si Daryl at sumugod sa Illusionary Treasure Chamber kasama si Prince Oren. Sa sandaling ito, sa Illusionary Treasure Chamber, nang marinig ang tawag ni Empress Heidi, lahat ng mga banal na opisyal ay nagtipon sa tarangkahan ng Illusionary Treasure Chamber. Sa oras na ito, isa-isa silang nakatayo roon na may walang kapantay na pag-aalinlangan at nagsimulang mag-usap sa kanilang sarili. Gabi na kasi, bakit tayo pinapunta dito ng kamahalan? 0 bawal itong lugar, at walang makalapit, di ba? May problema ba sa jade ni Empress Nua? Habang nag-uusap sila, nakita nilang unti-unting lumalapit si Empress Heidi sa ilalim ng proteksyon ng 12-dosenang mga banal na sundalo. Tahimik na sumunod si Prince Otton sa tabi niya. Nakasuot siya ng ginintoang balabal, na napakadakila at marangal. Kamahalan. Lumuhad ang lahat at naghiyawan na medyo kinakabahan. Mula nang mamatay ang Nine Heaven Emperor, nagbihis siya ng casual at ngayon ay biglang nagbihis ng solemn na nangangahulugang may malaking nangyari. Pagtingin sa paligid, walang ekspresyon sa kanyang maselang mukha. Tumayo na kayong lahat. Salamat, kamahalan. Sabay-sabay na sagot ng mga opisyal at sunod-sunod na tumayo. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Master Lucaris at matapang na nagtanong, kamahalan, bakit bigla mong ipinatawag ang lahat dito? Ano ang problema? Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ng opisyal sa paligid ay nakatuon din kay Empress Heidi. Napabuntong hininga siya ng seryoso, hindi nararapat na tipunin ang lahat. Nang huli na, ngunit ang kapangyarihan ng maharlikang pamilya ay hindi masisira, at ang reputasyon ng Empress Nua ay hindi pinapayagan na lapastanganan. Habang nagsasalita siya, tumingin siya sa paligid at nagpatuloy, nabalitaan ko na pagkatapos ng piging, may pumasok sa Illusionary Treasure Chamber sa ilalim ng impluensya ng alkohol upang lapastanganan si Empress Nua, kaya ipinatawag kita dito. Pagkarinig nito, nagkagulo ang lahat. Ang lahat ng mga opisyal na naruroon ay napuno ng matuwid na galit. Sino ang matapang na pumasok sa Illusionary Treasure Chamber at lapastanganan si Empress Nua? Nakakainis naman.
Hindi mo nga alam kung sino ka at ano ang magagawa mo pagkatapos uminom ng kaunti. Mabigat na parusa, dapat mabigat ang parusa. Nagpatuloy ang dagandong ng mga opisyal. Si Prince Otton, na nakatayo sa gilid, ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang puso ay napuno ng pagtawa. Ngayon ang lahat ng mga banal na opisyal ay narito upang saksihan ito. Sa pagkakataong ito, kahit na hindi ka mamatay, malubha kang masasaktan, naisip niya. Sa sandaling ito, puno ng galit ang mukha ni Master Lucaris. Iminungkahi niya sa kanya, "Kamahalan, mangyaring payagan akong malaman ang matapang na lalaki na ito." Naglakas loob siyang pumasok sa Illusionary Treasure Chamber at lapastanganan si Empress Nua. Ito ay hindi makatwiran. Kabanata 4655. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lahat ng nakapalibot na mga banal na opisyal ay umalingaw ng malakas. 0-0, sabay na tayong pumasok sa loob. Tingnan natin kung sino ang matapang. Tumango si Empress Heidi at sisigat na sana. Gayunpaman, sa sandaling ito dalawang figure ang mabilis na lumilipad mula sa malayo. Sila Oren at Daryl. Nang makita sila, binati sila ng mga opisyal. Nandito na sina Oren at Barely Immortal. Sobrang daming nainom ni Barely Immortal kanina, pero sobrang energetic pa rin niya. Hinahangaan ko siya. Gayunpaman, natigilan si Prinsipe Otton. Nagbubukas ang utak niya at nablangko. Hindi ba dapat nasa Illusionary Treasure Chamber siya? Bakit siya narito sa halig? Bulong ni Prinsipe Otton sa kanyang puso at agad na tumingin sa paligid. Nang inig ang kanyang puso nang hindi niya makita ang figure ni Wiz Immortal sa oras na iyon. Habang iniisip ito ni Prinsipe Otton, lalo siyang natakot. Nanlamig ang kanyang mga kamay at paa na halos hindi na siya makatayo. Kamahalan, sa oras na ito, yumuko muna si Daryl kay Empress Heidi, at pagkatapos ay tumingin sa paligid na nagkukunwaring walang alam. Bakit gabi na nandito ka? Anong nangyari? Nang matapos siyang magsalita, sumigaw si Master Lucaris, "Hindi pa namin alam. May isang taong lasing at pumasok sa Illusionary Treasure Chamber." Ano? Nagulat si Daryl at nagkunwaring galit na galit. Sino ang napakatapang? Sa Illusionary Treasure Chamber, naroon ang Jade ni Empress Nua. Itinaya niya ang kanyang buhay para sa makadiyos na rehiyon, at ngayon ay ang kanyang Jade na lang ang natitira. Noon, ang dahilan kung bakit ginawa naming bawal na lugar ang lugar na ito ay para mabigyan siya ng tahimik na kapaligiran para muli niyang linangin ang kanyang kaluluwang diwata. Pero ngayon, may pumasok, gusto ba nilang mamatay? Nabalisa si Daryl kaya sumunod ang lahat ng mga opisyal sa paligid niya. Wait and see kung sino yon. Hindi kita ililibre ng madali. 0-0, hindi kita ililibre ng madali. Sandaling galit ang mga opisyal. Nagtaas ng kamay si Empress Heidi. Well, itigil na natin ang pag-uusap tungkol doon. Bilasan mo pumasok at hulihin ang matapang na lasing na ito. 0-0. Nang marinig ang utos, mabilis na tumugon ang ilang banal na opisyal at papasok na sana. Maghintay, sigaw ni Prinsipe Otton na may masalimuot na tingin. Nakatutok ang mga mata ng lahat kay Prince Otton. Natarante silang lahat. Nakakunot noong tanong ni Empress Heidi, "Otton, ano ang sasabihin mo?" Namula ang mukha ni Otton, hindi niya alam kung paano sasagutin. Kung ang nasa loob ay Wiz Immortal magiging mahirap. Gayunpaman, ang sitwasyon sa harap nila ay tilang isang arrow sa isang string, at wala silang dahilan upang pigilan sila. Nang makita ang eksenang ito, nagkatinginan sina Daryl at Oren at hindi mapigil ang mapangiti. Nagpakatanga si Prince Otton. Hindi na sila makapaghintay na makita kung paano niya haharapin ang kahihinatnan. Nakikita ang pag-aalinlangan ni Prinsipe Otton, ayaw mag-aksaya ng oras ni Empress Heidi at ikinaway ang kanyang kamay. Biglang sumugod ang mga opisyal pagkalipas ng ilang segundo, mabilis na lumabas si Master Lucaris na may dalang figure. Nakita nilang nakapikit ang mga mata ng lalaki na para bang mahimbing itong natutulog. Sino pa kaya kung hindi si Wiz Immortal? Seryoso ang mukha, sinabi ni Master Lucaris sa kanya, "Kamahalan, nang pumasok kami, hawak niya ang rebulto ni Empress Nua sa isang hindi eleganteng poster." Nang makita ang eksena sa kanilang harapan, nagulat ang lahat ng naruroon. Siya yun. Paano niya nagawa ang ganoong bagay?
Kasabay nito, nahihilo at halos himatayan si Prinsipe Otton na nakatayo doon. Master, ito talaga ang kanyang amo. Hindi ba't sinabi niya na magpapapasok siya ng isang stream ng divine power sa katawan ni Barely Immortal at pagkatapos ay aalis? May nangyari ba sa isang kritikal na sandali? Gulat at galit, pinandilatan ni Prinsipe Otton si Daryl, nag-aapoy ang mga mata sa galit. Dapat siya yun. Siguradong pinatalsik niya si Whis Immortal. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Prinsipe Otton na mawalan ng galit. Kung tutuusin, ito talaga ang kanyang plano ngayong ginulo niya ito, kailangan na niyang aminin. Kaya lang ay nagkamali siya kay Whis Immortal. To be continued.